labanan upang wala nang masasaktan. Bakit di na lang tayo magtulungan nang makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao, nananalay itay sa atin, lahing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damdamin at mayroong puso. Magmahalan tayo, Pilipino. Bawat tama ng bala ay doble ang sakit. Bawat patak ng luha, dulot ay pait. Galit sa isa't isa'y tuluyang kalimutan. Bigyang daan ang kapayapaang walang hanggan. Halika na, kumapit ka ngayon. Kumapit ka. Oh, Pilipino. Tama na ang sakit, kalimutan mong ika'y galit. Kapayapa'y huwag ipagkait. O ating buksan ang puso at isipan para sa kapayapaan. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao, nananalay itay sa atin, lahing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damdamin at mayroong puso. Magkaisa tayo, Pilipino. Magkaisa tayo, Pilipino. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. Labas at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo.
Malingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita. Tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon. Si Rolly Cannon po muli hanggang alas 10 ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon sa paghatid po ng mga pangunahing issue na napapanahon at pagtalakay po ng mga balita para lalong maunawaan ng ating mga mamamayang Pilipino. Sa politika ngayon, sa pagsasara po ng filing of the Certificate of Candidacy kahapon, a total of 152 candidates for senators ang nakapagrehistro po sa Commission on Elections, no? 152 seeking Senate seats as the filing of the Certificate of Candidacy ends yesterday doon po sa main office ng Commission on Elections. No? Napakadami po ang gustong maging senador dito sa ating bansa. Pero ang naghihintay na upuan ay 12 lamang dito sa ating Senado. Pero alam po ninyo, ito'y matitrim down ng COMELEC. Mayroon pong gagawing proseso ang Commission on Elections for the remaining days ng November sapagkat ang official list ng mga pahihintulutang mga kandidato ay ilalabas po ng COMELEC by December. Bago po magpasko, ipapalabas na po ng COMELEC ang lahat ng mga listahan para sa mga kwalipikado na mga kandidato sa pagkasenador dito sa ating bansa, no? Mga lawmakers na magbabalangkas ng mga batas para solusyonan ang mga problema ng ating bansa. Alam po ninyo ang mga batas na ginagawa ng ating mga lawmakers. Ito po ang mga solusyon ng mga problema ng ating bansa, no? Kaya kailangan ang mapipili po ng COMELEC ay kailangan walang duda na kwalipikado, may kakayahan na magbalangkas ng mga batas na ito. Hindi yung mga iba-ibang mga pasaway diyan sa Commission on Elections, no? Mayroong mga nagkiklaim na may mga nag-file daw ng kandidato, nagpapakilala na siya po si Judas. Yan. Mayroon namang nag-file ng candidacy, nagpakilala na siya po ay si Jesus Christ, no? Ang daming mga nagpapakilala kung sino-sino, may hari. Ha? Mayroong kung sino-sino ang pakilala, mayroong ano ba yun? Ibang mga description ng kanilang sarili na nag-file po ng Certificate of Candidacy for the last 5 days, no? Ng filing allowed by the COMELEC. So 152 candidates for senator at ang nag-file ng party list group ay 185.
185 party list groups no, ang nag-file. At nakikita po ng COMELEC na maaring mahaba ang listahan po ng balota sa darating na eleksyon sapagkat 185 party list po ito. Matakin po ninyo ang 185 listings of party list plus the candidates for congressman, mayor, mga councilor, vice mayor, vice governor, senatorial candidates na 152 ay napakahaba po ng balota nito na iimprenta po ng COMELEC. Ay baka maubos ang oras mga kababayan ng voting hours sa Mayo 13, 2019. Kaya kailangan siguro dito may kodigo na itong ating mga botante. Napakahaba ang listahan nito. Alam po ninyo, there is a need to review the party list system in the country today. Kailangan siguro reviewin na po ito because anybody, any group can just file their candidacy, kayang irehistro po ang anumang party list dito sa ating bansa na pinangungunahan po ng mga milyonaryo, mga anak politiko. Ang original concept of party list, mga kababayan, ay kailangan po na ang party list na irirehistro originally mga marginalized groups in the country. Ito pong mga less represented in the society. Ito po ang original concept of party list system in the country. Pero ngayon, kahit sino, labo-labo na po ngayon. This is the easiest way, I think the easiest, the nearest gate to Congress na sinasamantala po ng mga kamag-anak ng mga politiko ngayon na nasa pwesto. Nandiyan sa pwesto po ang mga halimbawa ang isang public official mayroong kamag-anak magpaparehistro po ng party list para yung kanyang kamag-anak ay maging congressman. Ginagamit po ito ngayon ng mga mayayamang mga tao. May isang party list nga po dyan yung party list sa Bicol, mga kababayan, isang party list ang nagrepresenta isang milyonaryong negosyante sa Bicol. Dito po sa Mandaluyong noong araw, mayroon pong isang party list representing the tricycle driver, isang doktor. Nung kapanahunan po ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, may isang party list system represented by no less than the presidential son, Mikey Arroyo, representing the security guards. Ito po ngayon ang nangyayari sa party list system natin. Mga kababayan ko, anybody, kahit na ikaw ay milyonaryo, anak ka ng presidente, anak ka ng senador, ay pwede ka pong maging nominee for the party list. The easiest way at the gate of Congress, ito pong party list system dito sa ating bansa. Labo-labo na po alam po ninyo, mayroon palang Supreme Court decision dyan. Ito po, maaring sabihin natin na kasalanan din po ng Korte Suprema ito in the past. Sapagkat mayroon pong decision o kaya ruling
ang Supreme Court dito noong taong 2013 na nagsasabi na hindi lamang mga sectoral at regional groups ang maaring mag-file ng Certificate of Nomination and Acceptance dito sa mga party list na ito, mga kababayan ko. Alright. Ang decision po dito ng COMELEC, under the Constitution, sa ilalim po ng ating konstitusyon, only marginalized and underrepresented groups should participate in the party list elections. No? Ang linaw po niyan sa ilalim po ng 1987 Constitution. Pero ang Korte Suprema po ay mayroong decision that they can be represented by any member. In other words, ang Constitution ay nagsasabi na marginalized lang ang grupo na pwedeng mag-file, but they can be represented by anybody, even the sons and daughters of politicians, even millionaires in this country. Pero alam po ninyo, dapat baguhin na po ang batas dito. Dapat po i-repeal ang unang batas ng party list system at magbalangkas ng panibagong similar concept of representation from the marginalized groups in this country. Dapat po siguro na alisin po ito ng Kongreso, i-revisa ang batas tungkol sa party list system. Napapanahon na po ito. Even former COMELEC Chairman Brillantes is also advocating for the review of the law regarding party list system in the country. Mga kababayan ko, sapagkat saan ka nakakuha na ang representation ay mayaman, ang nire-represent ay mahihirap. Halimbawa, isa kang doktor, you are going to represent the tricycle driver. Paano mo marirepresent ang tricycle driver that you have never been a tricycle driver? Paano mo ma-represent ang security guard kung hindi ka naging security guard? Ito po ang depekto, mga kababayan ko. Paano ka makapag-represent ng OFW if you have never been employed abroad? Hindi ka pa naging OFW. Mga kababayan ko, ito po ang depekto ngayon ng party list system in the country today. Because of that Supreme Court decision that anybody can represent a marginalized group, mga kababayan ko, ito na ngayon. Ginagamit na po ito ng mga traditional politicians para maging member ng House of Representatives, mga kababayan ko, ang kanilang mga kamag-anak sa pamamagitan po ng pinakamalapit na gate para dito sa Kongreso. Ito pong party list system dito sa ating bansa. I think it is about time that Congress should review the existing law on party list system base po sa paniniwala ni dating Commission on Election Chairman Sixto Brillantes. In fact, ang kasalukuyang isa sa mga komisyonado ng COMELEC na si Commissioner Guanzon
is also saying, I think Guanzon admitted that some politicians are using the party list system to be able to run for elective posts after their terms of office have expired. And of course, the members of the political dynasty. Ngayon, usong-uso din po ang political dynasty. Tingnan po ninyo yung mga nagrehisto, mga politiko, maging lokal, maging national position. Aside from the party list system na napakabulok na po ang sistema ngayon, tingnan po ninyo ang political dynasty na umiiral ngayon dito sa ating bansa. Alam po ninyo, sa pagkasenador, nandyan yung dalawang magkapatid na Estrada. Anak ng alkalde, Mayor, former President Estrada. Nandyan si Jinggoy at saka si JV sa pagkasenador. Si Estrada, Mayor Estrada is seeking for re-election in Manila. The two brothers, the Estrada brothers, are also running for the Senate seat. Yung apo ni Erap ay kakandidatong konsihal sa Manila. Mga kababayan, tingnan po ninyo. Mula sa tatay, sa mga anak, hanggang sa apo. Di ba? O dito sa Taguig, yung mag-asawang Cayetano, parehas tumatakbo po na congressman, congresswoman in separate districts in Taguig. Si Alan Cayetano at saka si Lani Cayetano. Mga kababayan ko, ang daming mga magkakapamilya running for different position or different positions in the government, local and national. Dito po sa Makati City, yung dalawang magkapatid, they're running for mayor. Abi Binay and Junjun Binay, they're also running for mayor in Makati. The father, the former vice president, Jojo Binay, is running for congressman. Tingnan po ninyo ang political dynasty. Mga kababayan ko, yung Mayor Lim, mayroon din siyang anak na tatakbo sa Manila. Sa bagay, pati nga dito sa ating Pangulo, I understand Mayor Sara is seeking for re-election as mayor of Davao City with the younger brother running as vice mayor. Yung isang brother nila, no? And the former vice mayor, presidential son, is running for Congress. Mga kababayan, sa bagay ito po ay napag-uusapan lamang sapagkat naalala ko nung araw, marami ang nangangampanya laban sa political dynasty dito sa ating bansa. Pero ngayon, it is a practice under the present administration na nandiyan po ang kakadami-dami mga pamilya na nasa politika ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ang rason po nila, for as long as they are selected by the people, for as long as they are voted by the people in a clean and honest election, wala daw po na issue ang political dynasty dito sa ating bansa. Well, kanya-kanyang perception po yan, mga kababayan ko, but alam po ninyo, dapat bigyan natin ng pagkakataon yung ibang mga mamamayang Pilipino na gustong maglingkod sa taong bayan. Sapagkat ito pong mga prominente na mga taong ito, prominenteng mga political figures in every locality,
they are monopolizing the political scene, maging national, maging lokal, for a long period of time, na hindi po nabibigyan mga kababayan ko ng pagkakataon ang ibang mga mahihirap na mga tao na may talento sa governance, mga kababayan ko. I believe that there is no monopoly of talent in this country. There is no monopoly of good governance dito sa ating bansa, na dapat ang lahat ng mga tao ay bigyan po ng pagkakataon na makapaglingkod sa taong bayan. Ang daming mga mahihirap, ang daming mga apelyido na hindi po masyadong prominente. Maraming mga tao na walang masyadong milyon-milyon na pera para gastusin sa kampanya. Ang gustong maglingkod sa taong bayan, mga kababayan ko, but they are not given the right break or the right chance para makapaglingkod sa taong bayan because of this political dynasty. So, palagay ko, sa mga susunod po na eleksyon, ang Kongreso ay dapat magkaroon po ng delikadesa. Mayroong, I understand, mayroong mga existing bills in Congress para ipagbawal po ang political dynasty. Unfortunately, in the Constitution, mga kababayan, it was written in the Constitution that the political dynasty system is banned in the country. But unfortunately, it was not well defined in the Constitution. Hindi po masyadong definido, walang malinaw na definition ang pagbabawal sa political dynasty under the Constitution. Mayroon pong provision dyan that unless declared otherwise by Congress, mayroon pang panibagong batas na dapat gawin ang Kongreso bago ipagbawal ang political dynasty. So it is up for the present Congress kung sino ang mga nakaupo. So kailangan po siguro na sa pagbabago ng ating konstitusyon, sa federal constitution na isinusulong ngayon, mga kababayan, kailangan siguro ang pag-amyenda sa mga provisions of the Philippine Constitution, including the definition of political dynasty. And of course, as of this time, there is a need, according to some experts and some former COMELEC officials, including the present commissioner of the COMELEC, that there is a need now to review the present law in regards to the party list system in the country. Sapagkat ito po ay nagagamit ng maraming politiko para makatuntong dito sa Kongreso, dito po sa House of Representatives. So yun lamang po, mga kababayan, ang gusto natin ipaabot sa mga mamamayang Pilipino at ganoon din po dito sa ating mga members of Congress. No? Kailangan i-review ang party list system in the country and also a well-defined prohibition tungkol po sa political dynasty. Kanyo, si Rolly Cano. Tuloy po ang kanyon kasama si Rolly Cannon dito sa DWD Radio. Ang LTFRB, mga kababayan, ay inaprubahan ang piso na increase sa minimum fare ng jeepney dito sa ating bansa. Ang minimum fare approved by the LTFRB now, including the provisional 1 peso last time na inaproba po ng LTFRB, ay magiging 10 piso na po, mga kababayan, ang minimum fare sa jeepney.
huwag kayong mabibigla kasi ang apat na mga organisasyon sa transport, matagal na po silang humihingi ng 12 pesos na minimum fare for the first 4 kilometers dito sa Metro Manila especially. 12 pesos po ang kanilang hinihingi. But ang inapprove po ng LTFRB ay 10 pesos. No? That includes the provisional 1 peso increase last time. Kaya naging 2 piso po ang approve na pamasahe ng jeepney dito sa ating bansa, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Pero ang approval nito ay magti-take effect by early November sapagkat kailangan pa po ang publication ng nasabing approval sang-ayon sa LTFRB. Kailangan pa ang publication ng 15 days. And it is only after the publication of the order in a newspaper of general circulation that it can be implemented dito sa Metro Manila especially. Ang mga pumirma po sina Asek Delgra, ito po na chairman ng LTFRB, si Martin Delgra III, and board member Ronaldo Corpus signed the decision that would take effect 15 days after publication. Yung third member of the board, si Aileen Lizada, dissented. She has not provided any explanation for disapproval, no? Hindi po siya pumirma doon sa order ng LTFRB, doon sa 10 pesos na increase. 2 pisong increase na ngayon po ay 10 piso na, mga kababayan. So, si Aileen Lizada ay hindi po pumirma dito sa latest order ng LTFRB para sa 10 pesos minimum fare na mga jeepney. So, congratulations, huwag na kayong umangal sapagkat itong mga leader ng mga transport group nito kapag umangal, akala nila sila na lang ang mahirap dito sa ating bansa. Akala ninyo kayo ay aping-api na hindi ninyo iniisip yung mga tao na sasakay sa inyo. Ipapano naman yung mga tao kung minsan na may trip cutting pa? Di ba? Trip cutting pa kung minsan. Yung mga jeepney. Ngayon, kung ikaw ay bumabiyahe ng 3 biyahe papunta sa trabaho mo, 30 pesos one way. Then another 30 pesos pauwi, mga kababayan ko. So ito po ang problema ngayon ng mga riding public. So na-solve ang problema ng mga transport operators, including the jeepney drivers, pero ang problema ng taong bayan ay hindi po nabigyan ng remedyo sapagkat ganun pa rin po ang status nila. Ganun pa rin ang kanilang sweldo. Ang kanilang kinikita everyday ay ganun pa rin. Napakahirap po talagang ibalanse ang sitwasyon dito sa ating bansa, mga kababayan ko. In fact, ang ekonomiya ng mga bansa ngayon ay talagang lalong nagiging mahirap even in some other nations, no? Even in some other rich countries.
nagiging mahirap na rin po ang buhay. It is not only in the Philippines, no? In fact, according to the World Bank, mayroon pong reduction, mayroon pong progress in reducing extreme poverty. Nearly half the world's population lives on less than $5.50 a day. Ha? Kalahati daw po ng populasyon sa buong mundo nabubuhay lamang sa kinikita na $5.50 a day. 5.50 a day, dollars. If we are going to compute the $5.50 a day, that would translate into 27,500 pesos. Kung iyan po kung 50 pesos po ang exchange rate to a dollar, no? Kalahati po sa populasyon sa buong mundo ay nabubuhay lamang sa $5.50 computation. This is even in the wealthier economies of the world. This is according to the survey of World Bank, mga kababayan ko. Ang ibang populasyon dito sa buong mundo, they are living in extreme poverty. Ang extreme poverty, mga kababayan, is defined as earning less than $1.90 a day. $1.90 a day, extreme poverty po ang tawag niyan sa karamihan sa populasyon all over the world, according to the World Bank. And kung i-convert po natin ang $1.90 a day, in Philippine currency, this can translate to 9,500 pesos. If we are going to compute it on 50 pesos per dollar in the country, assuming. So, if we are earning 9,500 pesos a month, therefore, we are living in extreme poverty. This is according to the World Bank, mga kababayan ko. So, ito po ngayon ang mahirap na balansihin sapagkat talagang mukhang talagang gano'n na ang trend sa iba-ibang bansa, even in the wealthier nations. Hindi lang po ito nangyayari sa Pilipinas. All over the world, there are about 3.4 billion people struggling to meet the basic needs. 3.4 billion out of the almost 7 billion population of the world. Ang mundo po ngayon is almost 7 billion population. 3.4 billion of the total population of the world, they are struggling to meet the basic needs every day. Pahirap ng pahirap po. Almost one-half of the total population of the world. Mukhang natutupad po ang biblical passage na sa pagdating po ng panahon ay talagang maghihirap ang mga bansa. Magkakaroon ng kahirapan. Magkakaroon po ng gera. Magkakaroon po ng mga lindol. Magkakaroon po ng mga problema ang tao. So, I think we are nearing the end times ngayon that akala ba natin ay dito lang sa ating bansa ang paghihirap, mga kababayan ko. Kaya ko po binigyan ng emphasis ito sapagkat I'd like the people to know that we are not, the Filipinos are not only the living species in the world na nagsasuffer po ng kahirapan sa kasalukuyang panahon. Even in some wealthier countries, mga kababayan ko, ay nagkakaroon po ng kahirapan din ang mga tao. As I've said, there are about 3.4 billion people all over the world are struggling in order to meet the basic needs every day. So, yan po ang
pinaka-latest na pagtaya ng World Bank, isa po sa pinakamalaking lending institutions dito sa buong mundo na nagpapahiram po ng pera doon sa mga mahihirap na bansa, lalong-lalo na po dito sa Asia, na kabilang na po ang Pilipinas. Kanyo si Rolly Cano. Tulo po ang kanyon ni Rolly Cannon, isa po sa mga nag-file ng Certificate of Candidacy yesterday ay si former Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Siya po ay kakandidatong congressman dito po sa isang distrito sa Taguig. Alam po ninyo si Cayetano ay dating nakilala sa political scene as congressman. Sa national level, nakilala, lumitaw po ang Cayetano not only because of his late father, na prominente na abogado, magaling na abogado, di Campanilla na abogado, pero siya po ay nakilala as congressman. Now, Alan Cayetano is back to Congress para maging Speaker of the House. Alam po ninyo, napaka-importante po na ang Pangulo ng Pilipinas, kaalyado niya ang isang Senate President at saka ang Speaker of the House of Representatives. Mas napaka-importante po ang Speaker of the House sapagkat diyan po nagmumula ang deliberasyon, ang proseso sa paggawa ng batas. Mapoproseso ang lahat ng mga sertifikado ng Presidente ng Pilipinas ng mga urgent bills from Malacanang kung kaalyado niya po ang isang Speaker of the House. In this particular case, I think that is the very reason kung bakit tatakbo na congressman from senator, bumababa po siya sa pagka-congressman. Si Alan Peter Cayetano, targeting the position of the Speaker of the House. I think with the permission of the President. Napag-usapan po nila yan sapagkat ang kasalukuyang Speaker, si Gloria Macapagal Arroyo, ay nag-anunsyo na po that she is no longer seeking for any position, national or local, after the expiration ng kanyang termino bilang congresswoman sa Pampanga this coming election in 2019. So, sa tingin ko, it is in the bag. Ika nga, in the bag na po itong speakership na tinatarget po ni Peter Alan Cayetano with the endorsement of the President and with the popularity of Alan in Taguig and with the endorsement of the President of his bid for the speakership of the House. Ngayon pa man ay nasasabi ko that this position of being a Speaker of the House of Representatives is in the bag. Kumbaga sa nandiyan na po yan. Nasa basket na po yan. It is already allotted or reserved for Alan Peter Cayetano as the next Speaker of the House of Representatives. Napaka-importante po yan sa ang daming nababalam na mga priority bills of the President. Isa na po dyan ang freedom of information. Napakatagal na po nito.
napakatagal na po na batas ito. Ang presidente po ay magtatatlong taon na po sa kanyang presidency. And until now, hindi pa po na isa sa batas itong Freedom of Information. Alam po ninyo, nainip ng presidente, nag-issue na po ng executive order. But the executive order ay nagsasaklaw lang po ng mga opisina under the executive department. Kung naalala po ninyo, kahapon pinag-usapan namin dito yan sa programang Kanyon. Mayroon kaming bisita from the PCOO na si Asek Ablan, no? Si Christian Ablan. Kung inyo pong napanood kahapon, napakinggan, napag-usapan po namin itong freedom of information. Kahit papano kami po ay nakapagbigay ng mga inputs tungkol sa panukalang batas na freedom of information. Ang Malacanang po ay patuloy na gustong ikampanya po ang pagpapasa ng panukalang batas in regards to the freedom of information as soon as possible. Most likely sa opening po ng session of Congress and before the Christmas vacation, maaring ito po ay magiging priority ng ating Kongreso at Senado, mga kababayan ko. So, yan po ang importansya ng isang Speaker of the House and also itong Senate President na kaalyado po ng Presidente para mapadali itong mga urgent bills na isinusulong po ng Pangulo ng Pilipinas, whoever is the sitting President. Alas 9:03 na po ng umaga dito sa Kanyon na Rolly Cannon, ang inyong lingkod ay magbabalik matapos lamang ang pagpapakilala. Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa puso't diwa mo, saan mang sulok ng mundo, taglay mo ang pangarap ng isang Pilipino. Maging sino ka man, sarili laging laan, maging buhay itataya sa lupang kinagisnan. Batid ng iyong lahi, mayroong isang katulad mo. Saksi ang iyong lipi, ang katangian ay sa'yo. Bayani, namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi. Ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Hindi ang pinag-aralan mo ang tunay na batayan, hindi ang kayamanan na iyong nakakamtan, hindi ang nangangarap ang siyang tatanghalin. Ang tunay na bantayog ay katapatan sa tungkulin. Maging ika'y teacher, singer, doktor o di kaya'y sundalo, basta't ika'y naglilingkod ng tapat at totoo.
bayani. Kayamanan ka ng iyong lahi, ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani. Oh, bayani. Aming bayani. Ang bayani ay ikaw. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, si Rolly Cano. Kanina po na mention ko sa inyo yung kandidatura ni Alan Peter Cayetano in one of the districts of Taguig. Yung kanyang asawa na mayor ng Taguig is also running for Congress, for Congresswoman, dito po sa isang distrito. Alam po ninyo, nangyayari naman daw yan na separately ang mag-asawa ay dalawang address. Baka dalawa ang bahay nila. Di ba? Ipalibasa mga mayayaman ito, baka magdalawa ang bahay nila. Pero kung strictly speaking, paano magkaroon ng residency ang isang mag-asawa in separate places? Sapagkat ang mag-asawa ay nagsasama sa isang bubong, mga kababayan, di ba? Logically speaking, ay paano? Para bagang iisipin natin na nakatira si Alan doon sa isang bahay sa isang distrito, nakatira naman si Lani doon sa isang distrito. Mga kababayan ko. But bahala na po ang mga tagag-tagig, no? Dito nagpapakita na talagang ayaw na nila na magkaroon ng ibang mamumuno po to represent the entire Taguig, the Taguig country of the Cayetanos. Mga kababayan ko, of course, hindi natin ito kinukundina, but this is just a matter of discussion. Wala naman tayong sinasabi, but it's up for the people. Pero ito po ay parang nagpapakita na parang gustong i-monopolize, para bagang iba kang sabihin nila na kayo na lang ang gusto, no? Kayo na lang ang gustong manungkulan dito. Na sinasabi ko nga, mga kababayan ko, hindi ako naniniwala na mayroon pong monopolyo sa isang lugar, sa isang bansa,
ng kagalingan sa pamamahala. There's no such thing as monopoly of good people or good governance in any country or any city or any province na dapat sila-sila na lang ang maghari at maglingkod sa mga propinsyang iyan, sa mga syudad na yan o kaya sa bansang iyan. Mga kababayan ko. Alright, I also mentioned about the freedom of information a while ago. Ang Pangulong Duterte po ay nag-issue ng isang memorandum order creating an interagency freedom of information exception policy committee. Freedom of Information Exception Policy Committee. In other words, gusto ng Pangulo na i-identify kung ano-ano ang pwedeng maging exception doon sa implementation of the freedom of information. Kahapon po, kung naalala ninyo, as I've said, guest namin dito sa studio sa palatuntunang Kanyon na sinamahan ako ni Ingkong ni kahapon, kausap namin si Asek Ablan. We discuss about freedom of information. Marami pong inputs na binigay, mga information na binigay si Asek Ablan sa mga exception. Marami siyang binigay, maraming example. Yung mga tungkol sa national security, sa mga personal na mga impormasyon, at iba pa. Mga kababayan, except for public documents. At saka ibang mga records tungkol sa proyekto ng gobyerno, at tungkol sa mga kontrata, that is included in the freedom of information under executive order of the President na saklaw po sa Executive Department. Na ngayon ay linalakad po ng Malacanang sa Kongreso na maging isang batas po pangkalahatan ang Freedom of Information Law na maaring maaprobahan po ng ating Kongreso within the year sa pagtulak o kaya pagsulong ng Malacanang sa nasabing panukalang batas na naudlot lagi, mga kababayan. So, tuloy po ang aming pagtulong sa gobyerno para sa pagsulong ng mga nauudlot at nakasalang na mga panukalang batas na ito na hindi pa po naaksyonan ng ating Kongreso, lalong-lalo na po itong Freedom of Information Bill. In fact, we agreed that most probably next week there will be a part 2 of an interview with the PCOO people. Maaring si Asek Ablan ay nandito uli at saka yung isang Asek nila na bihasa doon sa isa pang topic na gusto namin pag-usapan dito na nagkaroon na ng pahapyaw na usapan kahapon, itong tungkol sa pagsulong ng Federal Constitution dito sa ating bansa. Mga kababayan, sapagkat ako'y naniniwala na ang ating Pangulo ay hindi po titigil hanggang sa katapusan ng kanyang termino bilang presidente na hindi po ma-implementa ang Federal Constitution, federal government dito sa ating bansa. So we are willing to help the government in the information dissemination of the importance and the different provisions of the Federal Constitution submitted by the Consultative Committee and also the latest version of the House of Representatives now, whichever is applicable. Kung alinman ang talagang nangunguna, maaring yung version ng Consultative Committee created by the 24 members of the Consultative Committee created by the President last year na pinamumunuan po ni
former Chief Justice Puno o kaya ang latest na bersyon ng Kongreso, mga kababayan ko. So, kami po ay nakahanda na tumulong sa ating gobyerno na ma-disseminate po ang mga impormasyon tungkol sa freedom of information and at the same time yung pagpapalaganap po ng impormasyon tungkol dito sa Federal Constitution. So anyway, ang executive order signed by the President mandating full public disclosure for government offices, no? Dito sa mga periodiko ngayon, RODI creates FOI Exception Policy Body, no? Sila po ay mag-identify kung ano ang mga exception dito sa isinusulong ng Malacanang na freedom of information. Mga kababayan, ang oras natin 18 minutos makalipas ang alas 9. Nasa linya po si Katropang Devi mula sa Butuan. CPP, NPA, nilabag na naman ang international humanitarian law. Ibigay mo ang detalye, Katropang Devi. Devi, good morning to you. Morning, sir. Morning. Binukot ang dalawang kapo of terorista at asawa ng mga armadong terorista, NPA, paninulang miyembro ng platoon 8 Guerrilla Front S-19 ng Northwest Regional Committee NEMRC sa Barangay Carasan, Tago, Surigao del Sur noong ika-14 na Oktubre taong kasalukuyan alas 10 ng gabi. Nakilala ang mga tinungkot na si Ka Rudy E. Kalipay at Ka Joy D. Sardovia habang naka-duty sa Lindoy Patrol Base, Barangay Lindoy, Tago, Surigao del Sur. Samantala, ang asawa naman ni Sardovia na si Angelica ay dinungkot sa Carasan habang palabas na ng patrol base galing duty. Sinabi ni Sardovia, hinikayat niya ang mga residente sa kanilang lugar na huwag sumali sa kilusan dahil sa huli, pagsisisi, kamatayan, trauma ang kanilang nararanasan dahil na sa panghikayat niya kaya siya tiningkot ng mga NPA. Ayon kay Lieutenant Colonel Curtis A. Trinidad, commanding officer ng 3rd Infantry Baylor Battalion, na ang pagdukot sa dalawang kahas kasamang asawa ni Sardovia ay kawalang respeto at karapatang pantao paglabag sa Section 6 of the Republic Act 9851 o tinatawag na International Humanitarian Law. Dagdag pa ni Lieutenant Curtis na ang asawa ni Ka Sardovia na si Angelica ay pinalayan na noong ika-15 na Oktubre alas 12 ng tanghali at maayos namang nakauwi sa kanyang tirahan sa Barangay Carasan. At yan ang balita mula dito sa Butuan City. Devi. Ito ang iyong Katropang Devi. Devi. Yes, sir. Yung asawang babae pinalaya pero yung lalaki captive pa ng New People's Army ngayon. Yes, sir. Wala pang ano. Oo. Ano itong dinukot? Mga tanod ba ito? Ano itong dinukot? Kakpo, sir. Ha? Kakpo, sir. So, dinukot ng mga NPA doon sa Butuan? Saan ito? Sa Barangay Carasan, sir. Tago, Surigao del Sur. Okay. So, okay. Nilabag na naman ang international humanitarian law ng NPA. Oo. Yes. Sige, Devi, thank you for your report. No? Salamat sa report mo, sa detalye ng report mo. Okay. Sir. Thank you. Report po mula kay Devi from Butuan. Kaya alam po ninyo, hindi naman katakataka na ang presidente sana ay bukas ang palad para i-resume ang usaping pangkapayapaan. Pero mukhang hindi. Matigas si presidente ngayon. Dati gusto niyang ipagpatuloy ito. Pero ngayon matigas na naman ang presidente. No? Kasi ang daming paglabag po ng New People's Army sa mga batas ng ating bansa. Ito, mayroon na naman silang dinukot doon sa Butuan, no?
Kaya mukhang malabo itong sinasabi na maaari daw na ituloy ng gobyerno. Maraming mga nagre-request at umaasa pa daw si Joe Masison na matuloy itong pag-uusap tungkol sa kapayapaan dito sa ating bansa. Malabo po ito eh. Ngayon sa inyong mga ginagawa, malabo na makumbinsi ang presidente, no? The president is not yet ready to resume the government or the government's peace negotiations with the communist rebels, no? Sa gitna po ng mga involvement ng mga NPA dito sa mga iba-ibang mga krimen, mga aktibidad, itong extortion operation, itong kidnapping in that part of Visayas and Mindanao, no? The president admitted that his administration tried to negotiate with the rebels but failed para lamang magkaroon ng kapayapaan. Nabigo daw siya, no? Sabi ng presidente, no? So, in fact, sa mga periodiko ngayon, dito sa balita, Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. dismissed claims made by the Communist Party of the Philippines founder, Jose Maria Sison, that the military is behind the terminated peace talks between his group and the government, no? Sison earlier said, Defense Secretary Delfin Lorenzana and then AFP Chief of Staff General Eduardo Año dictated the outcome of informal talks last June. So pinagsususpetsahan po ni Joe Masison na yung militar at saka yung Defense Department siya ang na dahilan kung bakit na-terminate itong peace talks na ito na ngayon ay dinideny ni General Galvez. Nire-refute itong pahayag nito ni Joe Masison. So, malabo po itong pag-uusap nito. Yung mga nagsasabi na kailangan ituloy ng gobyerno, itong mga minority dito sa ating House of Representatives, lalong-lalo na po itong mga representante ng mga progressive groups dito po sa House of Representatives asking the President to resume the peace talks. Huwag na kayong umasa, no? Sa ngayon, hindi po nakaprioridad ng Presidente ang pag-uusap dito sa NPA, CPP, NDF. So, yan po ang latest ngayon. Mga kababayan ko, so tuloy tayo dito sa ating mga tinatalakay sa palatuntunang kanyon ni Rolly Cannon. Ang listahan po ng mga narco-politicians ay wala pa pong go signal ang presidente na ipalabas po ang listahan na yun ng PDEA, no? May mga listahan kasi diyan sa PDEA ngayon ng mga narco-politicians na karamihan sa kanila ito tatakbo sa iba-ibang posisyon dito sa ating gobyerno, sa iba-ibang lokal at national position. They are still reviewing, assessing, and validating information in the actual involvement of these narco-politicians, no? It is not up to the President to when and where to release the copy of the listings of the narco-politicians in the country today, no? Wala pa pong listahan. Pero ang PDEA and I think the Dangerous Drug Board or Drugs Board and I think even the local government office, no, dito sa ating bansa, they would like the listings to be released by the President para ito po ay ma-prevent ng mga tao ang pagboto sa kanila, para makapag-isip ang mga tao kung sila po ay iboboto pa o hindi. Sapagkat, alam po ninyo, bakit pa ninyo iboboto
kung alam ninyo na ang kandidato ninyo sa pagka-alkalde, kandidato ninyo sa pagkasenador, kandidato sa pagkagobernador, congressman, konsyal, vice mayor, mayor, ay involved sa narcopolitics, involved sa drug trade in the country. Useless po yan. Lalong dadami po ang drogista dito sa ating bansa because they can use their power. If they are elected as mayor, if they are elected as governor, if they are elected as congressman, they can use their power para lalo pang dumami po ang drug trade dito sa ating bansa. Kanyo, si Rolly Cano. Alright, hintayin po natin yung listahan na yan. They're trying to revalidate. Marami na po ang mga proseso sa validation ng listahan na yan. Matagal na po yan na ina-assess sapagkat ayaw nila na magkaroon sila ng pagkakamali. As we all know in the past, no, sa mga naibigay pong listahan sa presidente noon, marami ang mga nagkamali na binawi ng presidente yung kanyang deklarasyon sa ibang mga politiko sapagkat wala namang ebidensya, no? So I think the president would like to be very, very sure na ang kanyang ipapalabas na listahan sa mga narco-politicians ay talagang authentic, well-verified, well-assessed by the different intelligence community dito sa ating bansa, na assess po ng Philippine National Police, ng AFP, ng PDEA, ng Department of Local Government, ng Dangerous Drugs Board, at iba pang mga ahensya ng gobyerno, no? Para hindi naman magkamali si Pangulo, no? So, hopefully, matagal pa naman ang campaign period, no? Next year pa naman yung pagboto ng mga kandidato. So, hopefully, this can be released by Malacanang before the end of the year and maybe early next year para makapag-isip-isip ang mga tao na wag na pong iboto itong mga narco-politicians na ito. Kanyo, si Rolly Cano. ...30 minutos na po, 44 segundos. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. We'll continue with the program Kanyon up to 10 o'clock in the morning. Si Rolly Canon po magbabalik pagkatapos ng pagpapakilala. Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dagat manuhing papawid
DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon, si Rolly Cannon. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga. Si Mike Laguardia Datuin ay nakatutok po dito sa Facebook Live ng Katropa DWDD. Mabuhay po ang nag-iisang kanyon sa DWDD, Rolly Cannon. Ito yung sinabi ni Mike, no? Mike Laguardia Datuin. May programa si Mike dito, no? Alright. So, antabayanin din ang programa ni Mike. Di ko alam kung anong oras si Mike, no? So, tuloy po tayo dito sa ating programa. Ang PDEA daw po ay gustong mag-conduct ng drug test, surprise drug test, sa mga kakandidatong mga tao sa darating na eleksyon, lalong-lalo na po yung mga nakapag-file na ng kanilang mga certificate of candidacy, no? Sa mga diaryo ngayon, the Philippine Drug Enforcement Agency favors conducting surprise drug tests on election candidates. Ito po yung ipinayag po ni PDEA Director General Aaron Aquino, na ang surprise drug test daw should be conducted on politicians running in the election to prevent them from preparing for a test by not using illegal drugs before the examination to get a negative result. Sapagkat kung i-announce nga naman ito, ay makapaghahanda itong mga politicians na ito. Kaya nga lang, may mga legal implications dito, Director Aquino ng PDEA. Maraming aangal dito, no? Kung sa mga public officials ngayon, maaring saklaw po ito ng polisiya, ng gobyerno, that they can be subjected to a drug test anytime if they are an employee of the government, if they are an official of the government. Pero dito sa mga kakandidato na baguhan, halimbawa, if they are not presently employed in the government, halimbawa, hindi sila re-electionist na senador, halimbawa, hindi sila re-electionist na konsihal o alkalde o gobernador, ay mahirap po ito, no? Kung ang tao ay isang negosyante na umeentra sa politika, sa kasalukuyan na gusto ninyong i-drug test, may mga legal impediments po dito, may mga legal problems tayo. Ha? Sapagkat ito po ay violasyon sa privacy ng isang tao, sa karapatan ng isang tao, na hindi po siya subjected to anything, including drug test, na labag po sa kanyang kalooban. Kaya medyo mahirap po itong proposal ni Ginoong Aquino ng PDEA para dito sa mandatory na drug test po, na surprise drug test daw sa lahat ng mga kakandidato sa anumang posisyon sa darating na eleksyon. Medyo may problema po tayo rito. So, kailangan siguro humanap kayo ng pamamaraan in accordance with law kung paano magkaroon ng mandatory drug test dito sa mga kandidato sa darating na eleksyon. Walang masama dyan sapagkat sa bagay, pwede siguro na gawing suggestion ito
na maglagay ng mga o kaya ipalaganap ang impormasyon na kailangan magpa-drug test ang lahat ng kandidato kahit na hindi po mandatory sa ibang mga hindi naman opisyal ng gobyerno. Ito po ay malinaw na kapag ang isang kandidato ay ayaw magpa-drug test, ay dapat mag-isip ang mga tao. Malinaw na baka umiiwas siya na siya po ay mapatunayang positibo sa droga pagdating po ng drug test na ito. So, anybody na hindi po tatalima, hindi po susunod sa patakaran, halimbawa, ng drug test, even if it is not mandatory, the public can now conclude na itong mga taong ito, na mga politiko na hindi po mag-submit ng kanilang specimen para sa drug test, especially the urine para sa drug test, ito po ay indikasyon na baka sila po ay talagang may iniwasan na maging positibo ang kanilang result ng drug test na yon. So in that way, I think the general public, the voting population will be warned na maaring hindi na po nila iboto itong mga taong ito. So good luck, Pidea. Ako'y muli na umaasa na manatili si Ginoong Aquino, no? Si PDEA Director General Aquino sa kanyang paninindigan, lalong-lalo na po doon sa nakalusot na shipment of shabu dito sa Bureau of Customs, na ngayon ay mukhang maraming tumitistigo na taga-customs, mga kababayan, na talagang mayroong laman ng shabu yung mga container na na-discover po ng PDEA sa kinalalagyan nito na mga container vans, no? Na dinidinay po ni Ginoong La Peña ng Bureau of Customs. Naalala po ninyo itong sinasabi ng PDEA na 6.8 billion worth of shabu na na-discover na nakalusot po sa customs, na kaya ngayon murang-mura po ang shabu in Metro Manila because there is enough supply of shabu all over the metro, all over Metro Manila, mga kababayan, because of probably because of the 6 billion worth of shabu na nakalusot niyan sa Bureau of Customs according to Aaron Aquino. Mga kababayan ko, na patuloy na dinidinay po ng customs, pero ngayon may mga tumitistigo na mga taga-customs mismo sa mga isinasagawang investigasyon na talagang mayroong shabu. At ito po ay pinaninindigan ni Director Aaron Aquino ng PDEA, no? Kaya ako po'y humahanga sa isang tao na public official na kung ano ang kanyang findings, regardless kung sino man ang kumampi dito sa Bureau of Customs, ay paninindigan niya ang kanyang findings. Until now, naninindigan po ang PDEA na talagang mayroon silang na-uncover, na-discover na shabu shipment nung doon po sa mga container vans na yon, mga kababayan ko. So, good luck, PDEA. At sana next time, Commissioner of the Bureau of Customs, La Peña, ay wag tayong magtulog-tulugan yan sapagkat baka napapalusutan kayo kung hindi ninyo alam. Halimbawa na lang na hindi ninyo alam. Pero mayroon yatang isang empleyado na babae na nagsasabi na ininforma siya. Pero of course, mahirap patunayan yan. Let us just give Commissioner La Peña the benefit of the doubt na hindi niya alam at napalusutan siya dyan ng kanyang mga iba-ibang opisyal dyan sa Bureau of Customs. Kanyo si Rolly Cano.
Ito yung gusto kong balita ngayon sa mga dyaryo dito sa House of Representatives, mga kababayan. Mayroong isang congressman, Representative Rogelio Pacquiao. Di ko alam kung kapatid ito ni Manny Pacquiao. Representative Rogelio Pacquiao of Sarangani said he is optimistic that senators will also support House Bill 7544, which was approved on third and final reading before Congress goes on break on October 12. Ang liderato po ng House of Representatives is confident that the Senate will act on its approved measure, declaring the last Monday of January of every year a special working holiday in observance of National Bible Day. Sa lahat po na balita ngayon, ito yung pinakagusto ko. I just hope that senators will embrace this proposal in the form of a bill in the House of Representatives. I hope that the leadership of the Senate of the Philippines will approve this bill of Rogelio Pacquiao of Sarangani, Representative Pacquiao of Sarangani, declaring the last Monday of January as National Bible Day. Para naman magkaroon po ng awareness ang mga tao tungkol sa Biblia. Let us all read the Bible. Kahit na ang Santo Papa noon pumunta dito si Pope Benedict, ay ini-encourage ang lahat na magbasa ng Bible. Alam po ninyo, ang Biblia po ay nung panahon ay itinago yan, ayaw na ipabasa sapagkat maraming mga masasagasaan po dyan ng katotohanan about the Bible, about spirituality, about religious practices. Alam po ninyo, ang Biblia, siya po ang nagsisilbi na foundation of spiritual, moral, and social fiber of the people, molding a socially responsible citizenry and eventually a very strong nation. Basahin po natin yan. At alam po ninyo, recognized po ito even in the past administration of Marcos, Corazon Aquino, Fidel Ramos, na nagkaroon nga po ng Presidential Proclamation 2242, Presidential Proclamation 44, and Presidential Proclamation 1067, respectively, during those past administration. So ito'y isa sa batas ni Pacquiao, ni Rogelio Pacquiao dyan sa House, requesting the members of the Senate to approve this House measure pagdating nito sa Senado. So good luck, Representative Pacquiao, sa panukala mo na last week of January will be declared officially na kapag ito'y naisabatas National Bible Day, mga kababayan ko. So, alam ninyo, marami kasing mga practices ngayon na wala sa Biblia. Kailangan itama po natin yon. And I think according to the latest survey, 90% of the total population in the country, in the Philippines, are Christians. Mga Kristiyano po ang 90% na populasyon dito sa ating bansa. So, if this will be enacted into law and finally approved by two houses of Congress, and the President will affix
his signature in the approved bill, this will be approved into law by the President. And the last week of January every year will be declared as National Bible Day. Kanyo si Rolly Canos. Also, dito po sa Senado, si J.V. Ejercito ay mayroon pong panukalang batas na i-regulate daw ang parking fee dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Metro Manila. Kasalukuyan kasi dito sa Cubao, madalas ako mag-park dito sa Araneta Center. Ang initial na 3 hours ay 50 pesos and 10 pesos every hour na madidelay ka sa parking. Dito sa dito po sa ilalim ng, dito sa parking, dito sa Araneta Coliseum, dati 10 oras, 50 pesos. Ngayon ay naging wise na rin ang mga Araneta, ginawa na lang na 5 oras, 50 pesos. Mga kababayan, ngayon dito sa panukalang batas ni J.V. Ejercito, 40 pesos ang first 8 hours and additional 10 pesos succeeding hour of parking. Alam po ninyo, nire-regulate nga po ninyo, JV, pero mataas pa rin po ito. Alam ninyo, ang mga malls na ito, itong mga shopping centers na ito, pinapatronize po ito ng mga tao. They are even supposed to provide parking space. Kung hindi ako nagkakamali, itong free parking space is provided under the building code. Sila po ay kailangan na mag-provide ng libreng parking bago sila pahintulutan na makapagpatayo ng mga malls na yan, ng mga shopping centers na yan. Libre po dapat. And now, Senator Ejercito is trying to regulate it, pero masyado mataas pa rin, 40. Tapos 10 pesos pa rin for exceeding hours. Ang panukala ko rito, if this is going to be regulated, kung nakikinig ang mga staff ni JV, gawin ninyong libre. Ay pinapatronize naman nila ito. Or maybe, gayahin ninyo dito sa Shopwise, na kapag dito sa Cubao, sa Shopwise, kapag mayroon kang 300 pesos na binili sa supermarket or anything dito sa kanilang department store, ay libre ka sa parking. Because pinapatronize ninyo ang mga produkto ng mga malls na ito. Obligasyon po nila na bigyan ng libreng parking space. In this particular measures filed by Senator Ejercito at the Senate, mayroon pa din, sinasabi niya that is going to regulate this, pero pataas pa rin 40 pesos. I-require na lang ng purchase. Kung hindi makapagbili, ay i-require na lang po ng flat. Flat na lang po. Regardless of how many hours, i-flat na lang po yan sa 30 pesos or maybe 50 pesos. Basta wala nang requirement kung ilang oras. Parang ganun din yan dito sa mga load natin sa text. Na nung araw ay isang 24 hours lamang ang isang load. Pagkatapos yan, kung hindi mo magamit ay lalamunin na yan ng mga telco, expired na. Ngayon po ay mayroon ng policy ang National Telecommunications na 1 year po ang duration ng load natin.
regardless of amount. Kailangan 1 year. Kahit na hindi magamit yan ng matagal, ay hindi po nila pwedeng alisin. Ganon din po dito sa parking dapat. So, Senator JVR Sito, if you want to regulate the parking fee, gawin na po ninyong flat yan. Wala nang marami pang charges kapag mag-exceed ng 3 hours or 8 hours sa parking lot. Para lalo kayong dapat nga mag-provide sila ng libreng parking lot dito sa mga nagpapatronize ng kanilang mga tienda, ng kanilang mga paninda dito po sa mga malls na ito. Kanyon, si Rolly Cano. Ito daw po na trabaho bill ay magki-create po ng 1.4 million jobs in 10 years if this is going to be implemented next year. As we all know, ang train law na implementado last January 2018 is just the part 1 of the 3 trains na enacted into law by Congress. Mayroong part 2, may part 3. Yung part 2 ng train law, binago ang pangalan, pinaganda ang pangalan, trabaho law, hindi na train law number 2. Ito pong trabaho law ay the second package of the Comprehensive Tax Reform Program, projected to generate as much as 1.4 million jobs from 2021 to 2029. Masyadong futuristic po itong forecast na ito. Sa bagay, forecast lang naman ito ng Department of Finance. Alam naman ninyo, itong si Secretary Dominguez, mahilig po mag-forecast ito. Total, kung hindi man mangyari yan, wala na siya sa pwesto by 2029. Di ba, Secretary Dominguez? Pampabango lang ninyo ito para walang mag-o-oppose dito sa Train Law 2. Na itong Train Law 2 na ito ay kasama dito yung implementasyon ng Part 2 ng excise tax na ngayon ay gustong sinasabi na isuspend ng Pangulo ang implementation ng Part 2 ng excise tax na wala pang announcement ang Pangulo pero pinangunahan na po ng mga Malacanang boys itong suspension ng excise tax under the Train Law, Trabaho Law Part 2 to be implemented January 2019. Ngayon, may balita ako na dahilan sa pagbaba ng crude oil price in the world market na ngayon ay $78 per barrel na lang, hindi na 80, 83, ay mukhang nagdadalawang isip na naman daw ang Department of Finance na i-recommend sa Presidente na ituloy ang suspension ng excise tax na ipinangako na ninyo. Ganun kayo kagaling dyan sa Department of Finance, no? Anyway, sabi ko nga, ito ay projection ni Dominguez. Mangyari man ito o hindi, wala na siya dyan sa pwesto niya sapagkat 2022, iba na ang presidente. Hindi na si Pangulong Duterte. At saka iba na ang konstitusyon. Ay nako, Diyos ko po. Itong mga opisyal natin. Mga kababayan, sumain niyo po ang 2 oras na kanyon ni Rolly Canon, Thursday edition, sa ngalan po ng management ng aming mga opisyal dito, sina Major Manea, sina Captain Almendras, mga bossing namin at mga technical people na sumusuporta sa News Department also, na sumusuporta sa palatuntunang kanyon. Maraming salamat. At sa mga tumutok sa Facebook Live, si
Lorenzo Batalla Jr., Antoinette Magallanes Aure, at saka si Mike Laguardia Datuin na sumubaybay sa atin, at saka sa mga nakinig sa 1134 sa radyo, sa mga Bicolano na kababayan ko, Diyos Mabalos sa Indugabos, mga tugang, at hanggang bukas muli sa isa pang edisyon ng Kanyon ni Rolly Canon. Magbabalik po ang inyong lingkod 8 to 10 in the morning. Maraming salamat. Thank you very much and have a good day. Again, I always pray for peace in the country. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga. Mawawalan ng supply ng kuryente ang bayan ng Santa Cruz sa Laguna ngayong araw. Ayon sa Meralco, magsisimula ngayong alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang power interruption na makakaapekto sa Barangay Palasan. Ito ay dahil magpapalit ang Meralco ng kanilang poste sa bahagi ng Lingap Village sa naturang barangay. Samantala, sa Mandaluyong City, alas 11 ng gabi mamaya hanggang alas 4 ng madaling araw bukas ang nakatakda namang power interruption. Ito naman ay dahil sa line reconductoring work ng Meralco sa bahagi ng Princeton Street na makakaapekto sa Barangay Wakwak, Green Hills, East. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa Angelo Esteban, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.